Dumadami na naman ang mga barko ng China sa West Philippine Sea at iyan ay ikinababahala ng Philippine Navy. Mula daw sa 104 na bilang noong huling linggo ng Hunyo, ang bilang daw ng mga barkong ito ay nadagdagan at umakyat na sa bilang na 122. Kasama sa bilang na iyan ang tinaguriang monster ship ng China at maging ang isa nilang survey ship kung saan pabalik-balik daw ang mga ito sa Sabina Shoal. Gawa ng pagkilos na ito, agad naman binantayan ng PCG ang mga ginagawa ng mga barkong ito. Isang pangamba ang nabuo kung saan posibleng gumawa ulit ng panibagong artificial island ang China. Kagaya na lamang ng ginawa nila sa Subi Reef, kung saan ang isla ay naging tila isang syudad at military base sa gitna ng dagat. Isang paglilinaw naman ang ibinaba ng Philippine Navy kung saan sinasabing hindi bahagi ng ating teritoryo ang Subi Reef, ngunit malapit ito sa isa nating isla na Pag-asa Island. Kaya naman hindi mawawala ang pangamba sa mga ginagawa na ito ng China. Hindi lang ito ang artificial island na itinayo ng China. Mayroon din silang itinayo sa Mischief Island, Johnson Reef at Fiery Cross Reef. Base naman sa US Defense Department, halos 3,000 hectares na daw ang na-reclaim ng China mula ng 2013 hanggang 2015. Samantala, sa ibang anggulo ng balita, Prime Minister ng Bangladesh nagbitiw daw sa pwesto at agad itong umalis sa nasabing bansa. Iyan ay matapos ang madugo at malawakang protesta sa nasabing lugar. Ang mga protesta ay nagsunod-sunod sa Dhaka sa Bangladesh. Ito ay upang patalsikin sa pwesto ang kanilang Prime Minister. 71 ang sinasabing nasawi sa protesta, dagdag pa ang daan-daan na nasugatan. Ang kalsada ay napuno ng mga residenteng nagpoprotesta upang mapababa sa pwesto si Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. Siya ay bumaba sa kanyang pwesto matapos ang kanyang naging 15 taon ng panunungkulan. Ayon sa Army Chief ng Bangladesh, kumpirmado daw na nagbitiw na ito sa pwesto. Ayon din sa ibang mga ulat, agad din daw na umalis ang nasabing Prime Minister sa Bangladesh. Mga pangangalampag sa gate ng gusali ng gobyerno. Ang ilan ay pumasok din sa bahay ng Prime Minister at pinagsisira ng mga ito ang kanyang mga kagamitan. Pinagkukuha din ng mga ito ang mga gamit at kinain ang mga pagkain sa nasabing bahay. Maging ang rebulto ng tatay ng Prime Minister ay inakyat din at pinaghahampas ito. Ang pagpoprotesta ay nagsimula sa mga estudyante na ipinaglalaban na ibasura ang mga kontrobersyal na mga quota system ng kanilang gobyerno. Ngunit hindi pinakinggan ng Prime Minister ang mga hinaing na ito. Ang pagbaba na ito ng Prime Minister ay ikinatuwa ng mga mamamayan at gawa nito unti-unti nang humuhupa ang tensyon sa nasabing lugar. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ligtas naman ang mga kababayan natin na halos 700 mga OFW sa nasabing bansa. Dagdag pa ay nakahanda din daw ang mga ito na ilikas ang ating mga kababayan kung kakailanganin. Sa iba pang mga balita, ayon sa ulat ng Taiwan's MND noong 5 ng Agosto, 9 na sasakyang panghimpapawid daw ng militar ng China at 9 na sasakyang pangdagat ang nag-operate sa paligid ng isla. Umikot ang PLA aircraft at naval vessel sa Taiwan mula 6 AM ng Linggo hanggang 6 AM ng Lunes. Idinagdag pa ng ministeryo na 6 sa 9 na sasakyang panghimpapawid ng Chinese PLA ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at pumasok sa silangang Addis ng Taiwan. Bilang tugon, sinusubaybayan daw ng Taiwan ang sitwasyon at tutugon sila ng naaayon sa sitwasyon ayon sa post ng Defense Minister sa X. Samantala, noong ika-4 ng Agosto, nakadetect ang Taiwan ng 36 na Chinese military aircraft at 12 naval vessel na nag-ooperate lang sa malapit. Sa mga sasakyang panghimpapawid na ito, 31 ang tumawid sa median line ng Taiwan Strait at pumasok sa Addis sa iba't ibang rehiyon. Mula noong Setyembre ng 2020, pinapatindi na daw ng China ang paggamit nito ng mga gray zone tactics nila sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng operasyon nila gamit ang mga aircraft at naval vessels nila sa paligid ng Taiwan. Ayon din sa Taiwan,
2 UAV ng China ang nadetect din nila noong ika-3 ng Agosto. Ang nasabing drone ay tumawid din daw sa median line ng Taiwan Strait at nagpatrol mula tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Halos 43 nautical miles daw ang layo ng drones sa southernmost point ng Taiwan. Hindi lang yan, meron pang ibang mga drones at ilang mga fighter jets ang nag-operate din sa southwest part ng isla, mga bandang 8 AM hanggang 11 PM. Sinasabi na ang activity na ito ng China sa Taiwan ay naganap matapos ang unang joint drills na isinagawa ng Pilipinas at Japan. Ayon sa isang commentator at former PLA instructor, ang drones daw ay posibleng nasa ilalim ng reconnaissance mission kung saan may layunin ito na mangalap ng impormasyon. Bakit nga ba takot ang China sa isang maliit na island ng India? Isang Chinese submarine ang nagtatago sa kailaliman ng Indian Ocean. Ito ay biglang sumabog dahil tinamaan ng anti-submarine torpedo sa likuran. Nagsimulang pumasok ang tubig at isinara ang mga compartment. Ang tripulanting Chino ay binobomba ang ballasts para umangat agad dahil lulubog na ang submarine. Ang torpedo ay mula sa bagong deployed na Indian anti-submarine warfare corvette na matagal nang sumusubaybay sa submarine. Nagpadala ng emergency message ang submarine pabalik sa China habang umaangat ito. Ang People's Navy ay nag-deploy sa rehiyon habang dumaraan sa Malacca Strait. Naghihintay ang mga Indian destroyers, frigates at aircraft carriers sa mga choke points. Pinapasabog nila ang mga barko ng China na unti-unting nauubos. Ang senaryong ito ay maaaring mangyari sa hinaharap at maaaring mas malapit na kaysa sa inaakala mo. Pero dahil sa isang set ng mga isla, maaaring magkaroon ng advantage ang India kung susubukan ng China na palawakin ang impluensya nito sa Indian Ocean. Ang Andaman at Nicobar Islands ay nasa isa sa mga pinakamahalagang lokasyon sa mundo. Ang mga isla na ito ay maaaring magbalanse ng kapangyarihan sa Timog at Silangang Asya. Sa loob ng mga dekada, dahan-dahang minilitarize ang India ang chain ng isla, ngunit mabagal ang progreso. Maaaring magbago ito sa mga susunod na taon habang ang China ay nagtatangkang palawakin ang nasasakupan nito patimog at pasilangan. Ang India ay nasa ilalim ng matinding pressure sa ekonomiya at pambansang seguridad. Ang Andaman at Nicobar Islands ang kanilang pinakamainam na pagkakataon para mapanatili ang seguridad ng tubig sa baybayin ng India at subaybayan ang mga ruta ng pagpapadala na ginagamit ng karamihan sa trapiko sa rehiyon, kasama na ang mga barko ng China. Kaya naman, nag-aalala ang Beijing sa pagtaas ng militarisasyon ng India sa mga isla. Alam naman nating hindi maganda ang relasyon ng India at China. May mga patuloy na labanan sa kahabaan ng kanilang boundaries sa Himalayas dahil wala pang kasunduan kung saan nagtatapos ang India at nagsisimula ang Tibet na kontrolado ng China. Ang alitan ay pinalala ng parehong gobyerno na sinusubukang palakasin ang kanilang ekonomiya at impluensya in a worldwide level. Ang dalawang bansang ito ang naglalaban para sa supremacy sa Timog at Silangang Asya habang sila'y nagpapalakas. Sa usapin ng pandaigdigang kapangyarihan sa ekonomiya, ang mga waterway sa pagitan ng China at India ang susi. Parehong may malalakas na hukbo at navy ang dalawang bansa, pero para sa China, mahalaga ang access sa Indian Ocean. Ang Andaman at Nicobar Islands ay maaaring magpabagal sa mga plano ng China sa hinaharap. Tandaan na ang pagkontrol sa Malacca Strait ay nangangahulugang kontrol sa pangunahing waterway na ginagamit ng mga barko para magdala ng mga produkto mula sa Indian Ocean papuntang East Asia, kabilang ang mga produkto mula sa Africa, Middle East at bahagi ng Europe. Ngayon, nasa posisyon ng India na maging dominant player sa lugar salamat sa Andaman at Nicobar Islands. Tingnan natin ang kasaysayan, kahalagahan at strategic significance ng mga isla. Habang binubusisi natin ang rehiyong ito, magiging malinaw kung bakit natatakot ang China na lumalakas ang militarisasyon ng India sa Andaman at Nicobar Chain. Maaaring ang mga susunod na hakbang ng India sa year na ito ay direktang makakaapekto sa kakayahan ng China na palawakin ang impluensya nito sa rehiyon.
Sa pinakamalalang senaryo, maaaring maging ground zero ang mga isla para sa isang all-out na labanan sa pagitan ng India at China. Ang chain ng isla mismo ay 22 nautical miles mula sa Myanmar at 90 miles mula sa Indonesia. Binibigyan nito ang Navy at aircraft ng India ng mabilis at madaling access hindi lamang sa Bay of Bengal, kundi pati na rin sa 6 degree at 10 degree channels kung saan dumadaan ang halos 60,000 barko taon-taon. Ang kahalagahan ng rehiyong ito ay hindi dapat minamaliit dahil kailangan ng mga Chinese trading ships ang access sa mga tubig na ito. Kung hindi, maaaring matigil ang malaking bahagi ng kanilang trade network. To put it into perspective, tumatanggap ang China ng halos 3/4 ng lahat ng kanilang langis mula sa mga trade routes na dumadaan sa Indian Ocean. Kung mawawala ang access nila sa mga shipping lanes na ito, magiging devastating ito para sa kanilang ekonomiya at infrastruktura. Kung babalikan natin ang nakaraan, palaging nagiging importante ang role ng Andaman at Nicobar Islands. Binisita ito ng mga Chinese Buddhist monks noong 7th century, mga Arabong manlalakbay noong daan-daang taon na ang nakalipas, at pati na rin ni Marco Polo. Ito ay dahil nagsilbi itong vital stopping point habang naglalakbay sa tubig na nag-uugnay sa Indian at Pacific Oceans. Nang sakupin ng mga British ang India, ginawa nilang penal colony ang Andaman Islands. Ang paggamit nito ng mga British ay nagpatalsik sa mga katutubong komunidad at nagresulta sa pagtatatag ng Port Blair, na ngayon ay naglalaman ng naval base at airfield. Nang makuha ng India ang kalayaan noong 1947, ang Andaman at Nicobar Islands ay opisyal na isinama sa kanilang mga teritoryo. Sa mga nakaraang taon, ang mga isla ay naging popular na destinasyon ng turismo para sa mga tao sa rehiyon. Gayunpaman, hindi ang lumalagong industriya ng turismo ang ikinababahala ng China, kundi ang lumalagong presensya ng militar. Sa mga nakaraang dekada, lalo pang sinusubukan ng China na palawakin ang impluwensya nito sa Indian Ocean. Nag-deploy sila ng mga expeditionary naval forces, nagsagawa ng arms sales, at gumawa ng mga strategic connections sa iba pang mga bansa sa rehiyon. Ito ay nagdulot ng pagkabahala sa India, na nagpuwersa sa gobyerno na maghanap ng mga paraan upang pahintuin. Mabilis na naging maliwanag na maaaring ang Andaman at Nicobar Islands ang sagot sa mga problema ng India. Ang lokasyon nito ay nagpapahintulot sa pagmamanman ng iba't ibang waterways sa rehiyon, kasama ang malalaking bahagi ng mainland. Ginamit ng China ang dahilan ng anti-piracy operations upang magpadala ng mga submarines at naval vessels sa tubig malapit sa baybayin ng India. Nagtatag rin sila ng mga base sa mga lugar tulad ng Gwadara at Djibouti upang palakasin ang kanilang presensya sa militar sa Indian Ocean. Ngunit pinalawak ng China ang kanilang naval operations mas malapit sa mga dihangganan ng India. Halimbawa, nakita ang mga Chinese naval at survey vessels sa Andaman Sea, Bay of Bengal, at kahit sa exclusive economic zone ng India. Malinaw na nagiging mas agresibo ang China sa kanilang mga aksyon sa South China Sea, kasama na ang ilang bahagi ng South Asia. Nagtayo sila ng mga artificial na isla kung saan nag-deploy sila ng mga military personnel at assets, at ito ay naging malaking dahilan ng pagkabahala para sa mga bansa tulad ng Taiwan. Pero meron ding tunay na alalahanin na ang militarisasyon ng South China Sea ay maaaring magdulot ng hindi na mapipigilang pinsala sa freedom of navigation rules sa Indo-Pacific region. Mahalagang mapanatili ang open trade agreement na ito upang mapanatili ang kapayapaan at politikal na katatagan sa lugar. Maingat na binabantayan ng India ang mga aksyon ng China sa South China Sea at naghahanda para sa hinaharap kung saan maaaring mag-expand ang China sa Andaman Sea o Bay of Bengal. Nakipag-ugnayan na rin ang China sa iligal at hindi reguladong pangingisda sa mga lugar na ito, na isang mahalagang yaman para sa India at ibang mga bansa sa rehiyon na may baybayin sa karagatan. Sa loob ng maraming taon, sinusubukan ng China na alamin kung hanggang saan sila maaaring makalusot.
Sawa na ang India at nagsisimula na silang gumawa ng mas matinding hakbang gamit ang Andaman at Nicobar Islands. Ang pagdami ng military assets na idinedeploy sa Andaman at Nicobar Islands ay unti-unti. Mas maraming naval ships at personnel ang idinedeploy sa mga isla taon-taon bilang paghahanda para sa mas agresibong tindig sa tubig ng rehiyon. Sa Point Blair, ang maliit na military base ay binubuo muli bilang isang intelligence hub kung saan maaaring mag-set up ang mga aircraft, ships at communication airways upang makakalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga galaw ng militar ng China. Ang strategic listening post na ito ay magbibigay sa India ng upper hand sa rehiyon, lalo na kung kailangan nilang kumilos militarily, na syempre ay nagdudulot ng pagkabahala sa China, habang nagiging mas malaking military asset ang Andaman at Nicobar Islands para sa India. Nababawasan ang kakayahan ng China na itulak ang mga hangganan kung saan maaaring pumunta ang kanilang mga barko at aircraft. Sa hinaharap, ang impormasyon na makakalap ng radar at listening posts sa mga isla ay maaaring magbigay alam hindi lamang sa Indian military, kundi pati na rin sa ibang mga bansa na maaaring may interes na protektahan sa rehiyon tulad ng Australia, Japan at pati na ang US. Kahit may kakayahang mag-gather ng intelligence, kailangan din ng India na kontrolin ang nangyayari sa lugar. Isang mahalagang aspeto nito ay gawing economic hub ang island chain at port para sa trade ships. Kaya't may plano ang India na magtayo ng major port sa Great Nicobar Island na tinatayang nagkakahalaga ng $1.5 billion. At para sa China, ang anumang bansa na nagbabanta sa kanilang economic power ay isang bansa na nais nilang parusahan. Kung maging matagumpay ang India sa paglikha ng major transshipment port sa Andaman at Nicobar Island chain, malamang na kailangan gamitin ito ng mga Chinese ships para mapanatili ang ilang trade agreements. Dahil nakikipaglaban na ang India sa economic war para makuha ang mga trabaho, resources at manufacturing contracts mula sa China. Malamang na hindi matutuwa ang People's Republic na kailangan nilang gamitin ang Indian-controlled ports sa hinaharap. Kung makumbinsi ng India ang international community na gamitin ang kanilang mga ports sa Andaman at Nicobar Islands, maaari silang makakuha ng malaking bahagi ng trade na ginagawa sa China. Magbibigay ito ng kontrol sa supply chains na maaaring magpalakas ng sanctions laban sa China. Ang epekto nito ay maaaring maging disastrous para sa ekonomiya ng China. Malaking alalahanin ng China kung paano maapektuhan ng mga port ng India sa Andaman at Nicobar Islands ang kakayahan nilang makakuha ng resources mula sa Africa at Europe. Pero may isa pang issue para sa China kung magiging mainstream stop ang mga isla para sa mga vessels na dumadaan sa rehiyon. Ang mga Southeast Asian nations tulad ng Indonesia, Malaysia at Singapore ay heavily reliant sa Chinese goods. Pero kung mas madali ang access sa global markets, maaari silang magsimulang makipag-trade sa ibang bahagi ng mundo. Anuman ang tingin ng China dito, kung maging economic at shipment hubs ang Andaman at Nicobar Islands, maaaring ma-jeopardize ang kanilang sariling trade network. At kung hindi pa ito sapat, ang quadrilateral security dialogue sa pagitan ng Australia, India, Japan at United States ay nagresulta sa mga military exercises malapit sa mga isla. Ang mga exercises na ito ay nagpapakita ng kakulangan sa kakayahan ng India na protektahan ang kanilang waterways. Ito ay magbibigay daan para sa mas epektibong mga plano sa hinaharap upang depensahan at kontrolin ang mga pangunahing channel sa rehiyon. Pero isang malaking problema ang lumilitaw para sa India habang sinusubukan nilang palakasin ang kanilang posisyon, at tiyak na alam ito ng China. Kung ikukumpara ang naval capability ng India at China, malaki ang agwat. Ang China ang may pinakamalaking navy sa mundo, at alam natin mula sa war sa Ukraine na ang mas maraming military vessels ay hindi nangangahulugang mananalo sa digmaan. Pero sa ngayon, nasa panig ng China ang mga numero. Ayon sa mga estimate, ang China ay mayroong humigit kumulang 730 naval vessels, habang ang India ay mayroong 295. Parehong may dalawang aircraft carriers ang dalawang bansa, pero vastly outnumbered ang India sa bawat uri ng naval vessel.
Ang China ay may 50 destroyers, 43 frigates, 72 corvettes at 78 submarines. Ang India naman ay may 11 destroyers, 12 frigates, 19 corvettes at 18 submarines. Makikita mo ang malaking disparity sa pagitan ng dalawang puwersa. Pero, at ito ay isang malaking pero, maaaring makatulong ang Andaman at Nicobar Islands na mabawasan ang disparity sa numero dahil sa strategic location nito. Kahit makalusot ang malaking Chinese fleet sa Malacca Strait, may mga choke points pa rin ng India sa paligid ng mga isla na maaaring mag-counteract sa numero ng Navy ng China. Kung mapalapit ng husto ang Chinese Navy sa mga isla, maaaring mag-launch ng missiles, rockets at artillery ang India mula sa shoreline para magdulot ng malaking pinsala. Bukod pa rito, kung magiging sobrang aggressive ang China, ang mga joint missions na ginagawa bilang resulta, ay nangangahulugang malamang na makatanggap ng tulong ang India mula sa isa o lahat ng mga bansang kasama nila sa exercises. Sa mga nakaraang taon, ginagamit ng China ang isa sa kanilang mga paboritong taktika para makakuha ng upper hand sa mga tubig sa paligid ng India. Ang misdirection at straight-up lies ay ginagamit para mailayo ang atensyon sa tunay nilang ginagawa. Nang magsimulang mag-deploy ng mas maraming ships at military personnel ang India sa Andaman at Nicobar. Ginawa ito para mag-gather ng impormasyon, pero nang mahuli ang China sa Indian waters, nag-claim silang walang alam at sinabing walang kinalaman ang misplaced submarine sa deployment ng military assets ng India sa Andaman at Nicobar. Sinabi rin ng Chinese Defense Ministry na ang People's Liberation Army ay madalas makipag-cooperate sa ibang militar sa rehiyon, kabilang ang India, na nagdagdag ng positibong factors para sa regional peace at stability. Ang totoo, ang ginagawa ng China ay tugon sa naval deployment ng India sa Andaman Sea. At nang mahuli sila, gumawa ng kwento ang Chinese leadership para madistract ang mga tao sa katotohanang nasa teritoryo ng India sila. Paulit-ulit itong nangyayari, tulad ng sa mga tubig sa paligid ng Taiwan, Himalayan border sa India, at kahit saan pang may military presence ang China. Ang mga operasyon na ito ay tinatawag na gray zone tactics, kung saan gumagamit ang China ng disruptive measures at aggression na hindi nagre-resulta sa digmaan, pero hindi rin akma sa panahon ng kapayapaan. Ang mga naval incursions sa teritoryo ng India, pagtatayo ng naval bases sa Indian Ocean, at mga conflict sa Himalayan border ay gray zone tactics ng China para pahinain ng India. Upang kontrahin ito, nagtatayo ang India ng bagong airstrips sa hilaga at timog ng Andaman at Nicobar Islands. Ayon sa mga Indian defense officials, may dalawang layunin ang mga airfields na ito. Una, palawakin ang kanilang long-range aerial surveillance. Planong mangalap ng maraming intel ang India para mapanatili ang kontrol sa China at mabilis na makaresponde kung kinakailangan. Halimbawa, ang Boeing P-80 Omni ay ginagamit para sa anti-submarine surveillance mula sa Port Blair na nagsisilbing deterrent at kayang sirain ang enemy vessel kung kailangan. Ang pangalawang layunin ng mga bagong runway ay para sa national defense. Ang mga bagong airfields ay magpapalakas ng strategic capabilities ng India sa rehiyon. Ang India ay may daan-daang Soviet-era fighters tulad ng Sukhoi Su-30 at MiG-21s na potensyal na deadly kung magagamit ng tama. Gayunpaman, ang modernong haltihas mula sa Hindustan Aeronautics Limited ay maaaring magdulot ng tunay na banta sa mga puwersa ng China sa rehiyon. Ang kakayahang mag-mount ng naval at aerial defense ay magiging mahalaga sa hinaharap upang protektahan ang Andaman Sea, Bay of Bengal at Indian Ocean. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga naval vessels sa Andaman at Nicobar Islands ay mga patrol boats at frontline warships.
Hindi naghahanap ng gulo ang India, pero alam nilang kailangan nilang maging handa kung sakaling maging mas agresibo ang China. Mas marami silang intel tungkol sa nangyayari sa mga tubig na kontrolado nila. Mas magiging handa ang kanilang puwersa sa mga posibleng laban. At kahit na walang kasalukuyang plano na magtayo ng mga submarine bases sa mga isla, maaaring magbago ito sa hinaharap. Si Prime Minister Narendra Modi na nasa posisyon mula noong 2014 ay nagpatupad ng mga agresibong plano para i-update at i-improve ang infrastructure ng India. Naglaan siya ng halos 750 million para rin i-enhance ang kakayahan ng Andaman at Nicobar Command na tanging 3 Service Theater Command sa Indian Armed Forces. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na seryoso ang India sa banta ng China. Aktibong naglalaan sila ng pera at resources para sa mga plano na hadlangan ang paglawak ng China sa Indian Ocean. Habang lumalakas ang puwersa ng India sa Andaman at Nicobar Islands, mas magiging mahirap para sa China na kontrolin ang tubig sa South Asia. Gusto ng China na maging dominant power sa rehiyon at ang India ang pangunahing sagabal. Pero hindi rin perpekto ang sitwasyon para sa India. Ang Andaman at Nicobar Islands ay mahalaga, pero mahirap panatilihin ang infrastructure dito dahil sa ilang dahilan. Isa sa mga problema ay ang mga environmentalist na nagpoprotekta sa mga isla mula sa development. Halimbawa, gusto ng militar na magtayo ng radar station sa Narcondam Island na tahanan ng endangered na Narcondam Island hornbill. Na ipaglaban ng mga environmentalist ang kanilang kaso at na-preserve ang habitat ng hornbill. Pero nang maging Prime Minister si Modi, binaliwala ang mga alalahanin at inutos pa ring itayo ang radar station. Ganito rin ang nangyari sa Coco Islands. Kahit na ipinaglaban ang proteksyon ng habitat, itinayo pa rin ang bagong radar stations para bantayan ang mga Chinese military bases sa Myanmar. Sa 572 islands sa Andaman at Nicobar chain, 37 lang ang may tao. Dahil dito, ginagamit ang mga uninhabited islands para sa droga smuggling at para sa mga foreign boats na hindi makapagtigil. Ang daan-daang uninhabited islands ay nagiging banta sa mga military assets at seguridad ng India. Iminungkahi ng mga military strategists na hikayatin ang mga tao na manirahan sa mga uninhabited islands para makatulong sa pag-track ng vessels at pagpigilan ng illegal activities. Ngunit mabagal ang gobyerno ng India sa infrastructure development. Ayon sa mga ulat, ang undersea cable link sa pagitan ng mainland at mga isla ay hindi pa natatapos sa loob ng maraming taon. Mahina ang internet connectivity kahit sa naval base sa Port Blair. Ang mga isla ay dinaranas ang matinding panahon taon-taon na nagdudulot ng pinsala sa mga kalsada, tulay at airfields. Ang matinding ulan sa loob ng 6 na buwan ay nagpapabagal sa mga construction projects at ang distansya sa mainland ay nagpapamahal sa pagpapadala ng materyales. Ang militar ay nahaharap din sa mga problemang ito. Kahit na pinapabilis ng India ang pagdagdag ng ships, aircraft at sundalo sa mga isla, maraming balakid pa rin. Binabantayan ng China ang sitwasyon at alam ang kahalagahan ng lokasyon. Ang pakikibaka ng India sa pagmilitarize ng mga isla ay nagbibigay ng pag-asa sa China. Ayaw ng China ng digmaan sa India dahil magiging catastrophic ang all-out war. Kaya't masaya ang China na gamitin ng gray zone tactics at kanilang economic at naval power para palawakin ang kanilang impluensya. Kahit na malayo pa ang tatahakin ng India, para mapalakas ang kanilang posisyon, ang Andaman at Nicobar Islands ay magiging mahalaga sa pagkontrol ng shipping lanes at waterways sa pagitan ng South China Sea at Andaman Sea. Ito ay nakakatakot sa China dahil ayaw nilang magkaroon ng hadlang sa kanilang galaw. Walang duda na patuloy na palalawakin ng China ang kanilang kapangyarihan sa East at Southeast Asia. Ang mga plano ng India para sa Andaman at Nicobar Islands ay maaaring ang tanging balakid sa kanilang landas. Maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Ang kasama sa listahan
ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yun, tataasan nila yung loan amount na pwede mo makuha. 2,000 pesos. Tapos pagkatapos ko mabayaran ng 2,000 pesos, ang next loan amount naman ay 5,000 pesos. Talagang nagle-level up siya, no? Habang binabayaran mo siya. Habang nakikita nila na good payer ka naman. At hindi ka nalilate sa due date mo. Pero ngayon, nabalitaan ko, medyo stricto na ang mabilis cash. Dahil dito, pag nag-advance payment ka, it's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. Di ba kakaiba yun? So yun yung ano nila. Siguro dahil hindi sila tutubo sa penalty mo, no? Kaya ganun ang nangyari. So kung may naka-experience sa inyo ng ganito, i-comment nyo naman sa comment section para malaman namin. At dito nga pala, nakakatuwa kasi, kung magkano yung inilagay mo na sahod mo, is yun din ang magiging basihan nila kung magkano yung credit limit na ibibigay sa'yo. Ako kasi, ang inilagay ko is nasa 20,000 pesos lang. Hindi ko sinabi ang tunay kong kinikita para masubukan lang ang loan na ito. So ayun, kaya ang binigay sa akin na credit limit for the first time user is 300 pesos. Kaya kung maliit lang din yung inilagay nyong sahod sa kanila is baka 300 pesos lang din ang ibigay nila sa'yo.